walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang ganda-ganda pa rin ng Mama Sam ninyo. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamins, kumakain ka ng maraming banana. Charot! So yun. So kamusta naman ang araw ninyo? Sana lahat kayo ay nakapag-dinner na ng bonggang-bongga at sana yung mga nasa ibang bansa katulad ng parting Amerika ay sana naman ay nakapag-almusal na. So, yun, ang bilis ng araw, no? Ngayon ay 2 na ng October. So, parang kailan lang nagdiriwang tayo ng mga birthday, nagdiriwang tayo ng Christmas, New Year. Ngayon, papunta na naman tayo dun sa pinali ng Christmas para sa taon na to. And then, ayun, exciting kasi syempre maraming ganap ngayon dito sa mundo ng pageantry na talaga naman nakakaloka, di ba? Diyos ko, hindi ka ba maloloka? Sunod-sunod ang labanan ng mga kandidata natin sa international pageant. And then, kasalukuyan nga, syempre, inaantabayanan natin at minomonitor natin si Atisa Manalo. Pagkatapos na kasi may spring, di ba? So, medyo marami nag-aalala kay Atisa dahil nga sa sitwasyon na pinagdadaanan niya ngayon. So, yung iba, nawo-worry kung makakalaban ba talaga si Atisa. Yung iba sinasabi, nako, mukhang mag-withdraw na yata si Atisa. Hindi. Tuloy ang laban. So, kanina nga sa interview, ayun, sa closed door interview, nagpa-interview si Atisa, kaya lang naka-wheelchair siya. Yung nagpa-interview siya, kaya medyo nakakaloka. Kasi, syempre, nag-aalala tayo kung paano siya papalo, paano siya makaka-eksena, paano siya makakalaban bukas sa prelim, sa swimsuit, di ba? Kasi parang hindi talaga siya okay. Alam niyo yon. Pero sabi naman niya, she's okay, she's resting. Pero kasi, di ba, parang nakita natin yung kandidata natin, naka-wheelchair. Siguro ayaw lang pang mabugbog. Kumbaga parang kung kinakailangan pang ipahinga pa rin ng maigi yung kanyang paa, ayun pa rin yung ginagawa nila. So, natuwa naman tayo kasi naka-attend na siya dito sa closed door interview. So, panalo yun. Kaya lang, syempre, hindi normal ang nakikita natin kay Atisa Manalo na alam naman natin na kabugera to at eksenadora to. Kumbaga, nilalaban niya talaga yung laban niya. Kung ako naman ang tatanungin mo, kung ako nasa sitwasyon niya, ganun din kasi yung gagawin ko talaga eh. So, kung kaya ko tong i-penetrate, gagawin ko. So, ilalaban ko. Kasi ganun eh, no choice na eh. Sayang naman yung pinaghirapan at pinagpaguran niya kung mababaliwala lang ng ganun. So, nakapasok na siya doon sa closed door interview at na-interview na siya. So, isa yung hakbang patungo dun sa corona. And then, bukas naman, syempre, preliminary competition. Ang worry natin kay Atisa ay maka-eksena kaya to ng todo-todo. Ayun yun. Kasi, syempre, alam naman natin yung pinagdadaanan ng paa niya, medyo hirap talaga. At parang ang dami niya nang na-miss sa pageant na to. Kumbaga, parang 3 araw siyang wala. Kumbaga, magiging unfair na doon sa ibang kandidata. And, ayun nga, nagiging palaisipan sa atin ngayon. Ano ba ang patutunguhan ni Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Cosmo? Maiuwi niya kaya ang corona, 'di ba? Kung iisipin mo parang ganun na eh, parang ano ba, sa kanya pa ba 'to mapupunta? Kasi nung una, talagang alam natin na malapit ang corona kay Atisa. Pero guys, hindi naman sa nag-iisip tayo ng negative ba? Parang habang papalapit na papalapit ang pageant, palayo naman ng palayo yung corona kay Atisa. So, destiny niya kaya talagang maging Miss Cosmo? Kasi guys, tingnan ninyo ha, bukas, syempre, lalaban siya. I hope na talaga bukas makagalaw na siya, di ba? Ng bonggang-bongga. Yung hindi na natin siya makikitang naka-wheelchair. Eh baka kasi mamaya, naka-wheelchair siya, maglalakad dun sa entablado. Charot, hindi naman siguro. But, nandoon ako sa part na, kumbaga parang kinakabahan ako sa kanya.
Dito kasi sa laban ni Atisa, parang 50-50 talaga tayo. Hindi na tayo sure na katulad nung dati na parang sure tayo sa corona. Ngayon parang feeling ko, my God, yung chance natin sa corona parang lumiliit, di ba? Pero samahan na lang siguro talaga natin ng tiwala at dasal para malay naman natin, di ba? Kay Atisa pa rin mapunta ang corona. Sa nakikita ko ngayon, medyo maliit yung chance. So, yon. At plus, ayun, ang tingin ko, makakalaban bukas si Atisa. Pero hindi ko lang alam kung hahataw si Atisa bukas. At sa coronation night. So, sana naman magtuloy-tuloy na yung paggaling niya talaga. Alam mo yun, no, parang na-miss ko si Atisa, yung alam mo yun, yung hataw na hataw. Gayon, ang naramdaman ko, my gosh, 50-50 yata tayo sa corona. So, yun. So, nangihinayang kasi ako, guys, kasi parang ang feeling ko, binigay ni Atisa yung best niya. Kaya lang dahil sa insidenteng nangyari, nawala yung lahat ng parang yung kinangba, 'di ba? Nawala yung inaasahan natin na ay nako, sure na tayo dito sa corona, yung ganon. Ngayon talaga nararamdaman ko baka maka top 5, baka gawing runners up, mga ganon. Kasi syempre, tulad din ng sinabi ko, magiging unfair na dun sa ibang kandidata talaga yung laban niya. Anyway, depende na lang yan. Nasa desisyon na lang talaga yan ng mga ng mga hurado kung sino ang kukunin nilang corona. Pero sa ngayon, ipagdasal lang natin si Atisa Manalo na makapag-perform talaga siya bukas. Sabi naman ni Atisa, nagre-rest daw siya para makapagbigay daw siya ng magandang performance daw bukas. So yun, saka sa coronation, Diyos ko Lord, ang hirap nito. Siguro wala namang bearing yung mga ginawa nila yung mga nakaraan kasi ngayon pa lang talaga tumatakbo yung judging moment, di ba? So, nakasalalay pa rin talaga yung laban sa ngayon, preliminary competition at na-attenan naman niya yun ngayon. And then, siguro understandable naman talaga yung sitwasyon ni Atisa. Iko-consider naman siguro din niya ng mga ibang kandidata. But nandoon pa rin ako sa part na kung pag-uusapan natin yung profile at sabi nga ni Paula Sugard, binabasa niya isa-isa daw yung mga profile ng mga girls, eh talaga namang pasok sa banga ang pambato natin, di ba? So, ngayon, ongoing yung botohan. Yung botohan, para sa Big Bang. Pwede din natin kasi matulungan dito si Atisa, kaya sana keep voting. So, Tansay niya pa rin ang nangunguna ngayon. Meron na siyang vote na 687,505. Samantalang si Atisa ang pumangalawa na agawan na siya ng pwesto na meron namang 624,240. Actually, konti lang yung distance. And pangatlo naman si Colombia. So, si Colombia may pinagdadaanan din eh. So, yon. So, meron naman siyang 598,530. At pang-apat naman si Thailand na merong 415,595. At syempre, pang-lima si Vietnam. So, parang feeling ko, keep voting lang kasi hanggang coronation na ito. So, medyo mahaba-haba pa yung oras. Sana ay maunahan natin tong mga kalaban. So, para mailagay natin si Atisa Manalo doon talaga sa number 1 spot. And hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari sa laban ni Atisa Manalo. But for now, syempre nandoon na nabawasan yung kumbaga yung 100% natin na baka sure na to. Ngayon siguro baka pumalo tayo ng mga 70% or nasa 60%, ganon. Kumbaga parang naniniwala ako na kaya niyang manalo. Pero kasi sa sitwasyon niya ngayon, parang iniisip mo na possible ba to? Kung makakapag-perform siya, magkakaroon ka ng pag-asa. Pero kapag hindi siya makakapag-perform ng bonggang-bongga bukas, eh mawawala talaga yung pag-asang yun. I think itatry niya yung best niya. So, yun. So, tingnan natin. Ang hirap, nakakaloka. Kasi bakit kasi nangyari pa sa kanya yun? Ayun tuloy na iisip ko. Kaya siguro parang nagkakaroon ka ng doubt kasi sa sitwasyon niya, di ba?
Pero magtiwala na lang talaga tayo kay Atisa. So, bahala na. Kung may uuwi niya yung corona, hindi natin alam. Pero nandoon na siguro manalig na lang tayo sa kakayahan niya. At sinabi naman niya na kaya daw niya magbigay ng magandang performance. So, alamin natin yan. Siguro hindi na siya yung magpapatwist-twist ng ganun. Hindi niya na siguro gagawin yun kasi masyadong yun, delikado sa kalagayan niya. Siguro maglalakad na lang siya and I hope na mailakad niya ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. Kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Napipil nyo pa ba na atin ang corona sa laban dito ni Atisa Manalo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi kang ganon, smile lang at laban lang. So yon guys, hanggang dito na lang ang ating chikahan. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow!